pala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa sayyidil mursalin. Sayyidil awwalina wal akhirina nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal po naming mga taga-subaybay at tagapakinig sa oras po na ito at sa araw po na ito. Dito pa rin sa ating programa na pinumagatang ang tinig ng Salafiyya. Ngayong araw po ay ika-22 ng Dhul-Hijjah, taon 1447 ng Hijra. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hajjun mabrur wa sa'yun mashkur wa dhanbun maghfur sa lahat ng mga nagsipag-hajj. Alhamdulillah, ingatan ninyo ang inyong mga ibadat, ingatan nawa ninyo ang inyong mga manasik, hindi kayo makagawa ng mga bagay na ikakapawalang bisa nito. Yung mga pag-uwi ninyo, umiwas sa mga khurafat, umiwas sa mga gawa-gawang paniniwala, umiwas sa mga shirkiyat, sa mga anting-anting. Ano mang pagtatambal kay Allah, maliit man o malaki, ay iwasan at iwanan na po ninyo. Iwanan natin lahat, kahit pa yung mga hindi nag-hajj, sapagkat ito ay makakapawalang bisa sa ating mga gawa. Lain asyrakta, layahbatanna amaluk, wala takunanna minal khasirin. Sinabi ni Allah Ta'ala, kung ikaw, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, propeta na yon, binigyan siya ng babala, ng tandisang babala ni Allah, na kung siya ay magtatambal kay Allah Ta'ala, la yahbatanna amaluk. Ang kanyang mga gawa, ang iyong mga gawa, ya Muhammad, pagpapagal mo, paghihirap mo, pagsisikap mo, ay mawawalang bisa, mapapawalang bisa lahat, sa lahat-lahat. At tunay o tiyak na ikaw ay magiging kabilang sa mga talunan. Kanya, ang nararapat sa atin na mananampalataya, bilang mga Muslim, tayo ay umiwas sa anumang bagay na tambal natin kay Allah Ta'ala. Subhanallah, si Allah ay nagpaalala muli sa atin dito sa Southern Mindanao. Akala natin ang pagpapaalala sa atin is sa pamamagitan lang ng khawf, no? Wama nursilu illa takhwifa. Si Allah Ta'ala, hindi siya nagbababa ng kahit anuman na sakuna, maliban na takhwif o pangtakot, panindak sa atin upang tayo ay makapagbalik loob. Inakala natin na sa pamamagitan lamang nito tayo pinapaalalahanan ni Allah. Hindi. Sa araw-araw na binigay niyang biyaya sa atin, mga ni'am, mga kabutihan, mga pagpapala, pinapaalalahanan din tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na kinakailangan nating maging mapasalamatin sa Kanya. Kung sa panahon ba ng pagiging maluwag ng ating panahon at ng kasiyahan at comfort, kaginhawaan, naalala ba natin si Allah subhanahu wa ta'ala? O dun lang sa tuwing tayo ay dadatnan ng sakuna. Inulat mula kay Imam Tirmidhi sa kanyang sahih at ganun din si Ibn Hibban at si Imam Ahmad sa kanyang musnad at si Ibn Majah sa kanyang sahih na sinabi ng propeta alayhi salatu wassalam, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi shidda. Kilalanin mo si Allah Ta'ala sa panahon ng kaginhawaan ng iyong buhay, at ikaw ay kikilalanin ni Allah sa panahon ng kagipitan. So, ang mga tunay na kakampi ni Allah Ta'ala ay yung mga umaalala sa Kanya ng madalas. Ang umaalala sa Kanya ng madalas at laging
laging si Allah subhanahu wa ta'ala ay tila ba nasa kanyang harap. Tila nasa kanyang harap. Ihfadillah yahfadka. Sabi ni Allah Ta'ala, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Muadh ibn Jabal, sinabi niya, ihfadillah yahfadka. Iyong alalahanin si Allah at pangalagaan siya, at ikaw rin ay alalahanin ni Allah at pangangalagaan ka niya. Ta'arraf ala Allah fi rakha, kilalanin mo si Allah sa panahon ng kaginhawaan, ya'rif ka fi shidda. Ikaw din ay kikilalanin ni Allah Ta'ala sa panahon ng kagipitan. Mga kapatid at magulang, 7.8 magnitude ng earthquake kanina ng tinatawag na lindol ang tumama rito sa bandang ito, sa Mindanao, Southern Mindanao. Lalo na kami sa Davao, dito sa Davao region, naramdaman namin. Sa General Santos City, talagang nagkaroon ng pag-collapse ng isang building dyan na naroon ng Jollibee, naroon ng tawag dito, yung makalimutan ko tuloy yung sa taas, na isang buong building yon na subhanallah, kung inaakala natin tao na itong ating ginagawa o ating likha, gawa ng ating mga kamay, ay hindi kayang durugin ni Allah Ta'ala na maglaho sa isang segundo, doon po tayo nagkakamali. Sa tuwing nangyayari ang mga ganitong sakuna ay pinapakita ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang kadakilaan, na pinapaalala niya sa atin na siya ay higit na makapangyarihan sa lahat. At kinakailangan na doon lamang tayo sa kanya magtiwala at sa kanya lamang tayo manalig kapatid ng buong pananalig. Ang sabi ng isang kapatid natin dito, madakil iminatay siya sa Jinsan Ustad. Subhanallah. Ang problema rito ay kung mga kufar hindi mananampalataya silang namatay. No? Sapagkat ang kamatayan is inevitable. Hindi naman nila inisip yon kung sila ba'y dadatnan ng kamatayan habang sila ay naglalakad doon. Hindi nila alam yon. Subalit, dumating sa kanila. Dumating nang walang pasabi. Kahit mag-alarm pa ng ilang beses ang iyong phone, kaya nag-alarm naman in fairness ang Fevox, kahit mag-alarm pa, magbigay pa ng warning sa'yo, pag panahon mo na, pag oras mo na, oras mo na. Yan ang sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, Kul innal maut, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aynama takunu yudrikkumul mautu, walau kuntum fi burujim musyayyada. Sinabi ni Allah Ta'ala, saan mang lupalop kayo naroroon, aabutan at sasalubungin kayo ng inyong kamatayan, maging kayo man ay nagsipagtago sa pinakatuktok na tore. Kahit pa si General Torre, mamamatay din siya. Apelyido niya yun. Pero sa pinakatuktok, nagtago na ang tao. Kapag dumating ang kamatayan mo, oras mo na. May mga taong paakyat pa lang ng eroplano, namatay na, doon pa lang sa airport. May iba naman, nakalipad na, palanding na, actually, pauwi na ng sa kanilang lugar, hindi na umabot doon. So this is an inevitable matter. Inevitable event. Hindi mo ito kayang pigilin. Kapag schedule mo na. And this is a one-way ticket. Isang trip lamang ito. Hindi to round trip ang kamatayan. Hindi ka na makakabalik. Wala nang makapagsabi kahit anong pilit mo pa kay Allah, Rabbirji'un. Rabbi laula akhartani ila ajalin karib, la asaddaka wa akum minas salihin. Panginoon ko, kahit i-delay mo lang ng kahit isang minuto lang, isang segundo, maniniwala na ako at magbibigay na ako ng kawang gawa, hindi na ako magiging maramot. Hindi ko na ipapagdamot ang aking zakah, ang aking sadaqah, hindi na. Ya Allah, kahit isa na lang. Isang segundo. Pero anong sagot ni Allah Ta'ala? وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Sabi ni Allah Ta'ala, tunay na hinding-hindi, hinding-hindi i-delay ni Allah Ta'ala ang isang buhay, ang isang kaluluwa.
Kapag dumatal na ang panahon na nakatakda rito, idha jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. At si Allah Ta'ala ay mas higit na nakakabatid sa inyong ginagawa. Wallahu alimun khabir. Si Allah Ta'ala ay ganap na nakakaalam at ganap na nakakabatid sa lahat-lahat. Kanya, ano ang dapat na gawin natin? Itong mga ginagawa natin ay puro mga paghahanda. Kasi kung datnan man tayo ng kamatayan, sa lindol man o sunog man, kung nasa tawhid ka, martir ka, insyaAllah ta'ala. Kabilang ka sa mga syahid. May isang hadith ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tinatawag na hadam o ang gharq at ang hariq, yung pagkasunog, namatay ka sa pagkalunod, namatay ka sa, ikaw ay namatay sa lindol, at nasa tawhid ka, provided na nasa tawhid ka, ikaw ay martir insyaAllah ta'ala. Ang problema yung mga nangamatay sa tinatawag na shirk at kufr. No? Kasi lugi na sila sa mundo, sa kinamatay nila, mas lalo silang lugi sa kabilang buhay. Mas kawawa ang ganoon. Naawa tayo sa kapatid natin na mamatay sa ganong estado, pero kung nasa estado ng tawhid siya, hindi natin masyado yung kakabahala yun. Sapagkat garantisado na hindi man siya shahid sa gera, pero siya ay shahid sa mga sakuna. So magkaiba po yun. Baka sabihin ng iba, ay shahid sa sakuna, hindi na natin paliliguan. Hindi. Iba ang sitwasyon ng shahid sa sakuna at ang shahid sa gera. Nababanggit sa Al-Mughni ni Imam Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, isa sa mga imma ng Madhabul Hanbali ng Ahlus Sunnati wal Jama'ah, na tinafrik niya o binigyan niya ng kaibahan. Binukod niya ang patay na shahid o shahid sa gera at shahid sa sakuna. Ang shahid sa sakuna, yung mga halimbawa, namatay sa panganganak na muslima, namatay sa taun, yung tawag dito, yung virus, halimbawa. Kaya sabi nila, nung COVID daw, ay makiyas nila, kiniyas ng ibang ulama doon. Yes, pero hindi siya pwedeng ikiyas na shahid doon sa gera. Iba kasi sabi nila, okay lang, pinasok na sa black bag kasi kiyas sa gera, sa gera, shahid naman. Mali. Hindi porke tinawag na shahid, ay magkaparehas na ang sitwasyon nila. Hindi. Fiqhiyan, sabi ni Imam Ibn Qudama rahmatullah alayhi, pagdating sa tinatawag na shahid sa pagkamatay, shahid sa paggera, shahidul ma'araka o shahidul harb o bil gazwa o sariya, halimbawa, ay hindi na siya kailangan pampaliguan, hayaan siyang as is siya. Bakit? Dahil ang Nabi sallallahu alaihi wa sallam, sinabi niya yon na ang shahid yub'athu kama qutil. Yub'athu yawm al-qiyamah kama qutil. Ang shahid sa araw ng paghukom, shahid sa gera, ay babangunin ni Allah na kagaya ng mismong pagkamatay niya. Ibig sabihin, sasaksi yung mga sugat niya, sasaksi yung dugo niya, doon kay Allah Ta'ala sa araw ng paghukom at maghahalimuyak ito doon sa araw ng paghukom. Naam, kaya ang shahid sa gera ay mayroon siyang afdaliyah o kahigtan na nabubukod tangi sa iba pang klase ng kamatayan. Ikalawang uri naman ng kamatayan, isang patay sa sakuna. Of course, at kapag patay sa sakuna ay natural, sila din ay lilinisin, sila ay paliliguan, huhugasan, pagdarasalan, at ililibing na kagaya ng ordinaryong libing. Nga lang, ang kanilang fadal o kahigtan ay namatay sila sa ganoong sakit, mayroon yung kakaibang estado kay Allah sa araw ng paghukom. So, sana'y naunawaan ng ating mga kapatid ito para hindi sila ma-confuse, hindi porket tinawag na shahid, ay agad-agad na nating, wag na nating paliguan kasi shahid. Iba ang shahid sa gera, iba ang shahid sa sakuna. Ngayon mga kapatid, nais ko kayong laftal intibah, sabi ng Arabic. Kasi aman din lamang na-post natin yung mga ibang
mga punto patungkol sa tinatawag na earthquake, no? Ngayon ay nais kong bigyan pa ng diin ito. Bigyan pa natin ng diin patungkol sa kasratus zalazil. Itong pagdami ng mga tinatawag na paglilindol. Kasi ang iba, lalo na yung Maka-Westlife. Alam niyo yung Westlife? Banda yan noon, boy band. Oo, Westlife. I can't believe that I'm a fool again. Yun yung kanta nila, no? Yung mga Maka-West, akala nila o interpretasyon nila sa mga nangyayari, this is natural calamity. Nothing to worry about. Walang dapat ikabahala. Tama nga naman. Wala kang dapat ikabahala kung nasa tauhid ka. At kung hinahanda mo ang puso mo at ang a'mal mo, na tunay nasa tauhid ka, despite of your failures, despite of your frailties, despite your misgivings kay Allah Ta'ala or misdeeds. Dahil kung hindi umabot sa shirk at kufur, yan ay patatawarin ni Allah. Yan ay binabasa natin lagi sa Suratul Nisa. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na ang mga kasalanan, ang kasalanang pagtatambal sa kanya hindi niya patatawarin. At ang kanyang patatawarin lamang ay ang kasalanang mababa rito. Ayon sa kanyang pagpapasya. Ayon sa kanyang pagpapasya. So, ibig sabihin, maaari pa rin niyang parusahan ang ahlut tauhid. Ayon sa kanyang pagpapasya. Pwede rin hindi. Kasi meaning, yun ang miza o ang kaibahan, ang kahigtan ng taong nasa tauhid. Tandaan niyo po yan. Ang taong nasa tauhid, ikumpara sa mabait na wala sa tauhid, magkaiba po sila. Hada al-asi min ahli tauhid, huwa tahta masyiatillah. Hada al-asi min ahli tauhid, ittafaqa ahlus sunnati wal jama'a ala annahu tahta masyiatillah. In sya'a adzaba wa in sya'a ghafara lah. Nagkakaisa ang ahlus sunnati wal jama'a na ang taong nasa tauhid, madama annahu ala tauhid, hanggat siya ay nasa pundasyon pa ng tauhid, maari siyang parusahan ni Allah Ta'ala sa kanyang kasalanan hindi umabot sa shirk at kufur, maari ding ipagpatawad ni Allah sa kanya yun. Okay? So, nagkakaisa sila doon. Ngayon, sinabi niya pa, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Sabi ni Allah Ta'ala, at sino man ang magtambal kay Allah Ta'ala, dun siya namatay sa pagtatambal. Ubod ng bait. Sobrang bait. Namimigay sa cancer patients, may charity, may lahat-lahat. Ito na mga ahlut tauhid. Maldito. Lahat na ng maasiya ginawa. Minom ng alak, nangangalunya, nagriba, lahat-lahat. Pero stick siya sa tauhid. La yushrik billahi syai'a. Ito naman na mapihatigin, sukwanin, sutudtulanin. Napakaganda ng kanyang kwento sa buhay. Napakaganda sugway-gway ni na mapihabon-mabo. Yung kanyang mga gawain na napakaganda ng kanyang mga naidulot sa kapwa at lahat-lahat. Okay, minatay, pero nung namatay siya sa krus. Namatay siya sa pagka-Hudyo, pagka-Nasrani, pagka-Buddhist. So yung kanyang mga gawa ay mawawalang saysay. Dahil hindi siya naniwala sa kaisahan ni Allah Ta'ala. Samantala itong makasalanang itong nasa kabila, Muslim, sumasampalataya kay Allah, hindi nagtatambal sa kanya ng kahit ano. Kaso nga lang makasalanan siya. Andun pa rin siya sa tauhid. Namatay siya sa la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, at yung mga muqtadayat o mga tinatawag na requirements noon,
yun ay ikakaparaiso niya pa rin. Si Abdullah ibn Jada'an, isang hero sa panahon ng Jahiliya, na ipagtanong ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay nasa Sahihul Bukhari. Qalat ummuna Aisha, ya Rasulullah. No? Sinabi ng ating nanay na si Aisha radhiyallahu anha wardaha, o sugo ni Allah, inna fil jahiliya rajulan yud'a o yusamma bi Abdullah ibn Jada'an. Mayroon kasabi niya sa jahiliya na isang tao, isang mama, na ang pangalan niya ay si Abdullah ibn Jada'an. Kana yarham. Kana yarham al-masakin wa yudafi' anil madhlumin. Siya ay maawain sa mga dukha at siya ay nagpumoprotekta sa mga naaapi. Sabi niya, hal yu'addu amaluhu yawm al-qiyamah aw hal yu'jar yawm al-qiyamah? Siya ba ay mapagagantimpalaan sa kanyang gawain na yon sa araw ng paghukom? Sumagot ng diretso ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, la. Hindi siya magagantimpalaan. Li'annahu lam yakul yawman min ad-dahri Rabbi ighfirli khati'ati yawmaddin. Sapagkat sa ni isang araw sa buong buhay niya, hindi siya nakapagsambit na Panginoon ko, patawarin mo ko sa aking pagkakasala sa araw ng paghukom. Nangangahulugan na wala siya sa tauhid. So ang tao na wala sa tauhid, namatay sa hindi siya tauhid, kailanman ay wala na yung pag-asa kay Allah Ta'ala. At yun ang mga klase ng kufar na sinabi ni Allah, innal ladhina kafaru sawa'un alaihim aandartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sila yung klase ng mga kufar na sinabi ni Allah tungkol sa kanila. Dahil ang kufar ay dalawa, sabi ni Imam Al-Qurtubi, al-kafirul ladhi yuhtada wal kafirul ladhi la yuhtada. Ang kafir na magagabayan pa at yung kafir na hindi na kailanman magagabayan. At yun ang sinabi ni Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru. Tunay na si Allah Ta'ala hindi niya pa innal ladhina kafaru, yaong mga hindi sumampalataya, tumanggi sa pananampalataya, sawaun alaihim, magkatulad lang para sa kanila. Aandartahum, bibigyan mo sila ng babala, am lam tunzirhum, o hindi mo sila bibigyan ng babala, la yu'minun. Magdadakwa ka man o hindi sa yan yung mga namatay na namatay sila sa kufr, namatay sa hindi pagsampalataya. Ala kulli hal, mga kapatid sa Islam, dumarating sa atin itong mga pangyayaring ito na inaakala natin natural na mga pagkaganapan. Subalit hindi po. Bagkus si Allah ang siyang nagpapairal at ang siyang mismong nagpaparating nito. Walang anumang nagaganap sa mundo maliban na lamang na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpangyayari nitong lahat. Wa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Sinabi ni Allah Ta'ala, tunay na kami sa lahat ng bagay ay nilikha namin na mayroon siyang tadhana o mayroon siyang measurement o sukat. Mula sa inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, at ito ay nasa Sahihul Bukhari at sa Sahih Muslim, sinabi ng sugo alayhi salatu wassalam, la taqumu as-sa'a hatta yuqbad al-ilm wa takthur az-zalazil wa yataqarab az-zaman wa tadhhar al-fitan wa yakthur al-haraj aw al-harj wa huwa al-qatlu. Naam. Sinabi ng sugo alayhi salatu wassalam, hindi ka tatayo ang oras o ang araw ng paghukom hanggat hindi mawaglit ang kaalaman, al-ilm, wa takthur az-zalazil, at dumami ang mga paglindol, wa yataqarabu az-zaman, at para bang magkakalapit ang mga panahon. Bakit ang bilis ng oras? Last week lang, parang kahapon lang, June.
O Jum'ah na naman. Yatakarab, ibig sabihin, yatakarab, magkakalapit. Parang katatapos ng Hajj nung last year. Hajj na naman, natapos na naman ulit. Magmumuharram na naman tayo. Yatakarabuz zaman. Watadharul fitan. At ang mga pagsubok o mga sakuna at tukso ay lalaganap siya. Lalaganap. Ang zina, ang kabaklaan, ang katumbuyan, ang pagnanakaw, ang lahat-lahat ng yan. Ang sigalot sa pagitan ng umma, sigalot sa mga kufar, sigalot sa umma ni Isa, sigalot sa umma ni Musa, sigalot sa umma ni Muhammad alayhi salatu wassalam, sigalot sa mga kapwa ahlus sunnah sa kapwa ahlus sunnah. Yani kullu hadhihi fitan. Wa yakthur al-harj. At dadami ang pagpatay. Al-qatlu al-qatl. Ang sabi dito sa harj na tinasanasabi, ayon pa doon sa kitab ni Dr. Yusuf Al-Wabil na pinamagatang Ashratu Sa'a, hatta yakul ar-rajul, sa isang riwaya ni Imam Ahmad, hatta yakul ar-rajul, hatta yakul al-maktul, sasabihin ng pinatay, lima qataltani, bakit mo ako pinatay? At yung iba namang nabubuhay, yamurru alal maqabir, sila ay magsisipagdaan sa mga libingan at magsasabi, laitani makanuk, sana ako na lang nariyan nakalibing ngayon sa tindi ng pagsubok na nasa ibabaw ng lupa. Subhanallah, kathratul haraj. Mayat maya makakarinig ka ng balita dito man sa Pinas, dito man sa Mindanao, saan mang lupalop, pinapatay ng walang kaabog-abog, walang karason-rason. Minsan pa, anak, papatay niya ang tatay niya at nanay niya. Dahil lang hindi na pagbigyan sa gusto. Ang masaklap pa nun, nilalagay sa sako. Pinapasok sa maleta. May issue ang maleta ngayon. Malakas ang ng maleta. Ang laman doon ng maleta, mangga at piluka. Pero minsan tao yan, sinachap-chap. Yan ang ginagawa ng karamihan. Hindi ka makapaniwala. Siya pa ang haharap doon sa pulis. Pagkatapos siya rin palang pumatay at naglibing nung kanyang mga magulang. Subhanallah. Sinabi ni Imam Al-Madhari, isa sa mga imam na nagpaliwanag nitong hadith na ito. Sinabi niya, ni Imam Al-Madhari, hatta takthura az-zalazil. Ang punto rito, hanggang sa hindi darating ang oras na yon ng paghukom, hanggat hindi darami ang mga paglindol. Mayroong big one, isang pagyanig. Yan ang sinabi ni Allah Ta'ala sa Surah Zalzalah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idha zulzilatil ardu zilzalaha, wa akhrajatil ardu athqalaha, wa qala al-insanu ma laha, yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Sabi ni Allah Ta'ala, kapag nakita nyo nang niyanig na ang lupa sa kanyang pagyanig, ibig sabihin, isahang pagyanig, mas malakas pa kaysa kanina. Imagine nyo, kanina, sabi pa ng Bisaya, nagkalisang ng tao, nagkayagaw na, paano ba kaya kung mas matindi pa ron? Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Sa araw na yun ay para silang mga paru-paro na nagkakagulo-gulo. Yung mga paru-parong nagkakagulo, nagkakahalo-halo, magulo yan. Pati gamo-gamo nga di ba, naalibadbaran tayo. Yan ang mangyayari sa araw na yun. Kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. At madudurog o matutunaw ang mga bundok. Subhanallah. Matutunaw na para silang mga yelong natunaw lang. Bigla na lang natunaw na gano'n. Nagmelt. Na parang mga clay, parang mga ice na nagmelt. Kaya, sabi dito ni Al-Madhari, hatta takthura zalazil, kapag dumami na, ibig sabihin, sabi niya, huwa tahrikul ard. Ito yung pagkilos ng lupa. Yakunu tahrikul ardi fi akhiriz zamani kathiran. Sa huling araw, ang pagkakayugyog ng lupa ay madalas. Sinabi ni Ibn Rajab sa kanyang paliwanag sa hadith, amma kathratu zalazil fahuwa maqsudul Bukhari fi hadha al-bab min al-hadith.
Ito ang pakay ni Imam al-Bukhari sa hadith na ito na kasratu zalazil o yung pagdami ng maraming paglindol. At ang ibig sabihin nito annahu hamalahu ala zalazilil mahsusa. Ang paliwanag dito ay yung mga literal mismo physical na lindol. Wa hiya irtijaful ardi wa taharrukiha. Ito yung taharrukuha. Ito yung irtijafu, panginginig at pagyanig ng lupa. Wa yumkinu hamluhu ala zalazili al-ma'nawiyya. Pwede rin ito ikasabi ni Imam Ibn Rajab na intindihin o unawain na ang pakahulugan din dito ay yaong espiritual na klase ng pagyanig o paglindol. Wa yakathatul fitan al-muz'aja o muz'ija. Ito yung pagdami ng napakaraming tukso at dilubyo na o pagsubok na nakaka-disturbo o nakakaabala al-mujib al-irtijafil qulub na siyang nakakadulot ng tinatawag na pagyanig ng mga puso. For example, ano ibig sabihin nito? Nangyayari sa mga pinuno ng mga Muslim. Yan din ay zalazil. Nagkakaroon ng mga awayan sa pinuno, pagitan ng mga pinuno ng mga Muslim. Walang istikrar, walang tinatawag na tamkin, walang tinatawag na stability, no? Kapanatilihan o kapanatagan sa pamumuno, kapanatilihan at yung Tagalog yun. Kapanatilihan at tinatawag na kapanatagan sa pamumuno at ganun din sa mujtama o sa lipunan, sa mga tagasunod, yun ay isa din sa mga zalazil. Hindi na natin nararamdaman. Kasi bakit? Kapag at yung paglaganap ng bid'ah, ang paglaganap ng bid'ah, na parang ang sunnah is tatahimik na lang kasi sila na yung parang nasa katotohanan, nakakapagdulot ng pagyanig ng puso ng mga nasa katotohanan. Naam, ang syubuhat, yung mga misconceptions o mga maling turo o aral, ito din ay kabilang sa mga zalazil na tinatawag al-ma'nawiyya. Ano? Wal-awwal, at sabi ni Imam Ibn Rajab, ang literal na paglindol, siya yung adhar. Ito yung pinaka-literal. Ito yung pakay ng hadith. Lianna hadha yugni anhu dhikru zuhuril fitan. Kasi binukod ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mismong pagbanggit dito. No? Si Imam Ibn Hajar, sinabi niya naman, nassun fil khabar ala anna akthar az-zalazil min ashrati as-sa'a. Ayon sa Fathul Bari, sinabi ni Imam Ibn Hajar al-Asqalani, ito ay nas o teksto na balita na ang karamihan sa mga zalazil o ang mga paglindol, pagyanig ay kabilang sa mga ashrat o mga dahilan ng pagdating ng araw ng paghukom. Ganon din naman ay sinabi niya, وَقَدْ وَقَعَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلَادِ الشَّمَالِيَّةِ وَالشَّرْقِيَّةِ وَالْغَرْبِيَّةِ كَثِيرٌ مِنَ الزَّلَازِلِ ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها وقد وقع في حديث سلمة بن نفيل عند أحمد في مسنده وبين يدي الساعة سنوات الزلازل. At marami naman ikasabi ni Imam Ibn Hajar na naganap ng mga paglindol o pagyanig sa east, sa west, sa south, sa north. Maraming paglindol. Subalit, ang zahir o ang malinaw rito na ang murad o yung maksud o yung pinakapakay ng hadith, tinutukoy ng hadith, ng pagdami ng paglindol ay yung pangkalahatan at yung palagi, sunod-sunod. Ayon nila nito sa hadith ni Salama o ni Salama ibn Nufail, kaya sa Musnad Imam Ahmad, wa bayna yaday sa'a, at sa pagitan ng oras, ibig sabihin sa pagitan ng pagdating bago pa dumating ang takdang oras ng Qiyama, sanawatuz zalazil, ay ang mga taon na sunod-sunod na paglindol. So, isipin nyo yon. Kung kailan ang huling lindol, hindi ba? So, hindi na tayo malayo doon sa tinatawag na araw na iyon, mga kapatid. Kanya, ang panawagan sa atin ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob
sa ating Panginoon, kay Allah subhanahu wa ta'ala, at tunay na pagbabalik loob. Tunay na pagbabalik loob. Hindi ko na madetalye lahat ng nandito sa kitab, pero magkagayon man, yun ang pinaka sa atin, na magbalik loob kay Allah Ta'ala, panawagan ito sa, wag na tayong makisawsaw pa sa gulo ng politika ng mga kufar. Makikisawsaw ka pa dyan. Na malay mo, abutan ka ng kamatayan doon sa kararali mo. Paano maharapin ang iyong Panginoon? Habang umakanta ka ng happy birthday doon sa politikong paborito mo, o hindi kaya nakadala ka pa ng kandila, at nagdadasal ka doon, paano mo kayfa tuwajih rabbak yawm al-qiyamah? Paano mo harapin si Allah subhanahu wa ta'ala sa ganung estado? Kanya kinakailangan ang paghanda na tinatawag, ay ang pag-iwan at pag-iwas sa mga ipinagbabawal ni Allah Ta'ala, lalong-lalo na ang mga bagay na makakapawalang bisa sa ating pagka-Muslim. Yan, binabati natin ang mga kapatid sa Iloilo City, si Halimit Chanova, ganun din sa Negros Oriental, Occidental, mga kapatid natin sa Visayas, sa Cebu, at ganun din sa Manila, at sa iba pang mga kapatiran natin, inshallah ta'ala. Si Mariam Batios Pintasan ng Lanao, Babo, Tonay Miaswa, Papipiyaka. Ganon din si Hinata ngayon Mangarab ng Panabo. At mga kapatid natin dito na inuubo, pagalingin ni Allah, si Norje. At ganon din si Akha Fahad na may computation. Ayan, si Hapsia Musa, dyan saan ba siya? Saan ba siya ati Hapsia? Sa Riyadh. Ayun. Ganon din si Marie Cherry, watching from Pasay. Marie Cherry. Grabe yung pangalan niya. Marie Cherry. From Pasay, Manila. Salam po sa inyo, Marie Cherry. Oo. At sa lahat ng ating mga tagapanood. July Bib Esteves, Edmer Santiago, watching from Senate. Uy, Pasay Annex. Sa Senado ka pala. Okay, Edmer. Salam sa'yo, Edmer. Andiyan ka pala sa Senado, Magulo dyan. Huwag ka nang makisawsaw dyan sa mga gulo nila. Watching from Cotabato City po, Ustad Nasruddin Bangin. Ay, Tabuk pala si Ati Apsia. Nakalimutan ko. Ako patuloy nakalimot, no? Apsia Musa. Oo. Musa na taga ito iba siya. Taga Sibugay. Hindi ako nagkakamali. Nag-invite ito sila dati sa lugar nila sa Alicia, kaso hindi tayo nakapunta. Like 4 years ago siguro. Nida Kandalayang Kabuyaw from Matalam. Ano yun? Na S? Anong tanong niya? Ano ko na mabasa dito? Ano po meaning ng nakinis ka ng mga ahas? Ahas al-afai. Baka mamaya kapapanood mo ng sa Facebook. Ang panaginip kasi kapatid, meron siyang dalawang dahilan kung bakit tayo nananaginip. Yan ay sinabi ng ating mga ulama, si Imam Ibn Kathir, si Ibn Sirin. Masyhur talaga si Ibn Sirin tungkol dyan. Number 1, ang dahilan ay dagtun nom. Ibig sabihin yung bang stress ka sa umaga, tapos yun ang lagi mo naisip. Paggabi, dinalaw ka ng ganong kaisipan. Ba't kita na panaginip? Lagi mo iniisip Diba? Sa isip at panaginip, bawat, pag hinahanap-hanap kita sa River Maya, di ba? Sabi nila, pag lagi mo iniisip, kathratu tafkir fi shay, pag lagi mong iniisip ang isang bagay, pati panaginip mo, dadalawin ka niyan. Parang halos sa physical, parang nakikita mo na rin kahit hindi. Pero, minsan, mayroon ding mga bagay na nagpapakita sa panaginip natin dahil sa isang kadahilanan. Example, sa panaginip mo, nakakita ka ng mga bagay na hayop na pinagbabawal ni Allah sa atin na dapat nating patayin, kagaya ng asong itim, kagaya ng ahas, butike, kaibigang butike sa Kisame, Ikitsinadal, at yung iba pa, no?
Lahat ng yan, mga kapatid, ay kabilang sa mga signs ng either sa dalawa. Kung ikaw ay sinisihir, kinukulam, o hindi kaya ginagayuma ka. Nasa dalawa. So, nasa dalawa yon, either sihir or gayuma. Kasi bakit ang jin o ang mga shayatin, ayon nga sa sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah sa kanyang ruqya syar'iyya, ay nagpapakita sila sa mga anyo ng mga hayop na madalas ay wild animals. Lion, hyena, asong itim, itim na ibon or vulture, quack, at yung ano pa ba? Minsan, baboy, mga haram. Minsan, magpapakita sa'yo, ano-ano pang mga kwan. Minsan, babae, maganda, na hindi mo kaano-ano, hindi ka maharam niya. Yan ay kabilang sa mga ng shayatin. Kala natin magandang panaginip kasi babae. No. Ano ng shayatin yan? Lalo pa kung halimbawa ang labas no, nag-wet dreams ka pagkagising mo. Yan ay kabilang sa mga masasamang panaginip. At ang advice sa atin, ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, pagka-instruction niya sa atin, pagkagising mo, summarize ko na lang, at mayroong masamang panaginip, ikaw ay kumbaga sa Tagalog, paano ba yun? Hindi naman dumura. Kasi kung dura, baka mamaya, asawa mo pa may laway yun. Yung walang laway na pag spit na walang laway, ano tawag sa English? Tufol? Ano ba yan? Basta't walang pew ba tawag? Yung walang laway, tapos sa left mo, tapos kung kaya mong mag-change ng position sa pagtulog, gawin mo, or wudu ka, then pagpagan mo yung higaan mo. Kaya napaka-importante bago ka matulog, pagpagan mo muna yung higaan mo kasi hindi natin alam, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man istalqa alayhi qablak. Sino yung natulog dyan o humiga dyan bago ka dumating? So, may mga jinn kasi, no? So, mapapanaginipan mo talaga eventually. Magbasa ka ng Ayatul Kursi bago ka matulog. Napaka-importante niyan. No? Pagbabasa ng Ayatul Kursi, pagbabasa ng mga ng mga suwar. Naam. Suleiman al-Athari, tutho sa Tausug at Bisaya yan, sa Tagalog hindi. Hindi ganun. Okay, si Edmer Santiago, sabi niya, mas mainam na makinig sa'yo, Ustad, kaysa dito sa Senate. Magulo talaga dyan, hayaan mo na. Hayaan mo na siya. Nagtatrabaho ka yata dyan, no? Si July Bibistef. So yun ang interpretation doon ng mga ulama natin, madalas kaysa minsan ang jinn nagpapakita sa itsura ng mga ahas, kapatid. So kapag napanaginipan mo ito, dalasan mo yung adhkar mo, wag mong hiwalayan yung dhikr mo, kasi nagkukos yan ng anxiety, nagkukos yan yan ang cause actually. Psychology cannot explain that. Hindi kayang ng mga psychiatrist yan sa'yo, masolve para sa'yo. Only Allah. Siya lang makakapasolve niyan sa'yo. So mag-adhkar, magbasa ng Quran, yan ang pangontra natin. Sa ayaw natin sa hindi, no? Yan ang pangontra natin. Tinuruan tayo ng Propeta alayhi salatu wassalam paano kukontrahin ang mga taktika ng syaitan kahit sa panaginip o sa anumang paraan, no? So, ayan, si Abu Talha, prehala ka mo sin Allah. Damik yan, tuan Abu Talha, mashallah. Naalala ko si Abu Talha sa ba nakatira? Sa Makkah? Makkah ba ito? Tama. Nagkita kami nung umrah si Abu Talha. Abu Talha, maununo ka mo dito. Kumusta kayo? Kumain pa kami ng nakain niya kami dun sa yung restaurant dun na puro hummus at saka sarap-sarap. No? Pagtingin ko sa Saudi, mas lalo akong ma-high blood dun sa pagkain. Pag nanatili pa ako ng medyo matagal doon. Kaya doon actually, medyo tumaba ako at lalo at tumaas ang dugo.
sa time na yun pag umrah. Mashallah. Anyway, mga kapatid dyan sa inyong lugar sa Makkah, sa iyong may bahay, ganon din kay nakalimutan ko yung isang kapatid natin na kasama namin na tausug, si Abu Salafi, si King Budaw. Salam po sa inyo. Labas na yata ng Makkah pala yun. Tabuk na ba? Tabuk na ba? Tabuk nga sa Tabuk. Oh, mashallah. Ang mga students natin everywhere, no? Siguro itong dalawang ito kapag nag-abroad din ito, pag inshallah napunta ako doon sa mga pinagpuntahan nyo, i-welcome, accommodate nyo rin ako doon, ha? Inshallah. Pag natapos yung pag-aaral nyo at binigyan kayo ni Allah ng magandang trabaho at opportunity sa labas kayo, pinakamaganda pag nandun kayo sa Biladul Haramain, Sharifain. Amin, Abu Talha. Yakallah, Abu Talha. Kala ko nag-change ka ng account. Sir, di ba Di pala. may kaul na pag hindi ko tama pa itong kaul na to. Sabi na pag lindol daw, masaya daw dapat ang Muslim. Like, I mean, they must be not that afraid kasi alala pa, zikir yun, khawf yun. Takhwif. Takhwif yun. Para Chance na para maalala si Allah. Well, okay naman kung ganong positive note na positive aspect ng totoo naman yon. It's not a qawl. It's not a qawl actually. Istimbat ng mga ulama natin yan. Kanilang kumbaga dinijus yan. Klase ng kaalaman. Kasi nga kapag dumarating ang sakuna, lahat yon, hindi lang naman lindol. Well, pag namatayan ka, kapag nawalan ka, titignan mo ang ano doon kasi la yusiban na illa ma kataballahu lana. Hindi tayo tatamaan ng kahit ano man maliban na lamang yung yung sinulat ni Allah Ta'ala talagang tatama sa atin. So, maghalo yung dalawa. Wag naman yung happy ka kasi maraming namatay ng kufar. Hindi naman ganun. Oo. Eto may tanong dito si Dayang An from Qatar. Oo. Sagutin ko to. Merong, nag-ask. Ask. Tusog ba ini? Uno yung piagbiddaan sin Asyaira iban Akida Salafiyya. Out of the blue ito May nag-ask. Okay, so live ako ngayon Live kita biyahon. Ano ang kaibahan ng Akida ng Asy'ari at ng Salafi? Napakaraming kaibahan. Hindi kaya ng oras natin. Ngayon ko lang din nabasa itong tanong mo. Live tayo ngayon sa radio. Una, ang Akida Asy'ariyya ay nakabatay sila sa ilmul kalam. Yun ang pinaka niya. Ibig sabihin, kapag hindi tatanggapin ng principles ng philosophy, ang dalil, kahit pa napakalinaw, hindi nila yon tatanggapin. Dahil sumusunod sila sa kung ano lang ang ayon sa principles ng mantik, ng falsafa. Which is very foreign sa ating akida kasi wala namang ganyan ng mga sahaba sa pag-unawa nila. They understand the nusus, they comprehend the textual evidences from the Quran and the Hadith, most especially sa mga tinatawag na asma wa sifat, mga pangalan at mga attributes ni Allah, ayon sa tinuro sa kanila ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Simple jiddan. Hindi na sila magkakailangan ko pa magtasdik at magtasawurat at lahat-lahat. Hindi nila kailangan ng ganun. Yan ang pinaka-akida ng mga sahaba. Akida Salafiyya, nakabatay sa akida ng Quran at ng Hadith, nakabatay sa akida ni Abu Bakar. Tinawag na Salafi dahil ibig sabihin ng Salaf ay yung nauna. Alladhina taqaddamu alayna fi al-iman wal-Islam. Yung mga nauna sa atin sa paniniwala at sa pagsunod. Anong nauna? Mga kamaasa natin? Hindi. Yung mga kasama ng propeta. Mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang mga tabi'in, ang mga sumunod sa kanila bi-ihsan. Yung mga sumunod sa kanila sa pinakamainam na pagsunod, walladhina taba'uhum, alladhina ja'u ba'dahum, yung mga dumating pagkatapos sa kanila, na sinunod sila sa pinakamainam din na pagsunod. So ang fark ng dalawa, ang akida salafiyya kapag dalil at yan ay malinaw, yan ay ating paniniwalaan.
Hindi na tayo magtatawil pa, o hindi na tayo pupunta pa sa philosophy at lahat. Yun ang ilan sa mga major na kaibahan ng dalawa. Na, wallahu a'lam bis-shawab. Isa pa, si Imam Abul Hasan al-Ash'ari na tinatawag nilang founder nitong madhab na ito, ideolohiya na ito sa akida, ay nagtauba before siya namatay. Nagbalik loob siya at dineklara niya na kung ano ang paniniwala ni Imam Ahmad sa asma wa sifat, sa mga pangalan at mga sifat ni Allah Ta'ala, katangian, yan din ang kanyang paniniwala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ng shortcut. Ayan, okay, sabi naman dito ni Dawlathian Islam. Tausog ito pero English speaking kasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sheikh. From Zamboanga. Forgive me for the disturbance and the intrusion on your precious time, Sheikh. I wish to ask on how should one make wudu when one has combat boots on. Should he just make his socks wet? However, his question stemmed from the fact that a brother thinks of it as a hassle. Removing and putting on his combat boots, I mean. Jazakallahu khairan, barakallahu fiqh. Hayakallahu bayak, brother. Well, in that case, siguro sundalo to or ano ba, where he has, he needs to renew his wudu or his ablution, he needs to make ablution while he's wearing his combat shoes. Before he wears his combat shoes, he should be in the state of tahara. He should be in the state of purification, purity. What I mean by that is, if he has already taken a bath, a complete bath, before wearing his uniform, including his socks and his boots, whenever his wudu would be invalidated after that, he can just wipe the upper portion of his boots when he wants to perform salah, so that it will be valid. And this is accepted by the Jumhurul ulama, most especially the ulama of Hanabila. Regardless of what kind of shoes it is, be it a closed shoes with the whole legs being wrapped by it, or the shoes that we have at this generation, in this generation. Jazakumullahu khairan. Okay. So, sumunod na, sino pa bang mga nagtanong? Okay. Si Akrima Sampato. Assalamualaikum, Sheikh. Waalaikumsalam. Akrima, taga Davao kayo. Ano? Yes. Mag-ingat po kayo. Pangalagaan kayo ni Allah. Kayo din dyan. Taga Luzon. Taga Luzon. Yes. Alhamdulillah naman, okay pa naman kami. Buhay pa. Wala, hindi naman lahat gumuguho sa Mindanao. Akala nila kasi worse na yung kasi nasa Al Jazeera, lahat-lahat. Okay. Nida Kadalayang Kabuyo, pakipalawanag po itong kumakalat after lang lindol na madami raw nailigtas ang flag ng mga estudyante. Paano? Kumakalat po ito at pati mga Muslim ang nagsishare na nito. Nakakalungkot po na yung flag daw ang nagligtas sa mga estudyante. Hindi ko alam ito, kapatid. Pero hindi po totoo yan, sapagkat si Allah po ang nagbibigay ng kaligtasan. Si Allah subhanahu wa ta'ala po ang nagbibigay ng kaligtasan, hindi po ang flag. Anong flag yun? Baka dun sa mga Maguindanao? Yung pandi-pandi? Baka ganon. Wala pong nakakapagligtas sa atin maliban si Allah. Kahit po ang halimbawa, ito po ay malaking shirk, no? Gaya ng mga nagsabi ang mga tao, laula al-batta ladakhala al-lusus. No? Nasa kitabul awwal yata yan ng Silsilatut Ta'lim al-Lughat al-Arabiyya, sa kitabut Tawhid ng Jamiatul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyya. Nasa Qawaidul Lugha, Syubatul Lugha nito, o sa I'dad al-Lughawi. Tinuturo din sa Al-Ma'arif, sa Baguio, sa Darul Hijra, no?
Albawa, may mga tao magsabi kung hindi dahil sa pag-ingay ng gansa o nung pato, hindi sana sana natin malalaman o nakapasok na sana ang mga magnanakaw. So, yung mga bagay na yan, alarm clock mo, yung cellphone mo na nag-alarm, at lahat-lahat ng yan, dahil sa flag ceremony. Hindi ko naintindihan, kapatid, talaga. Akala ko naman yung bandila, yung pinaniwalaan nila. Paano? Naligtas sila ng flag ceremony. Kumbaga, kung hindi kami nag-flag ceremony, malamang ay naguhuan na kami ng tawag dito ng building. Sa Matanaw o saan ba yun? Oo. O sa Santa Ana, saan ba? Mali din po ito na paniniwala. Kasi ang nagpangyari ng lahat ng ito ay si Allah. Hindi po kusang wala pong kapangyarihan ang flag ceremony. Kung ang flagman, ang bandila ay walang kapangyarihan at wala namang utak na umiiral doon, mas higit lalo ang flag ceremony. Huwag po nating sasabihin, kung hindi dahil sa flag ceremony, yan po ay shirk po kay Allah Ta'ala yun. Bagkus ang dapat nating sabihin, kung hindi dahil kay Allah at pagkatapos ay tayo'y natawag sa flag ceremony na yun, malamang ay naguhuan na tayo. Ganun po ang tama. Kanya, tignan nyo po ang kahalagahan po ng pag-aaral ng akida. Dahil sa panahon ng krisis, ang akida mo ay masusubok talaga. Bakit? Marami ng beses nating nakita ang tao na ganyan. Kapag ka hiniwalayan, kapag ka namatay ang asawa, namatay ang anak, anong sasabihin? Meron akong taong narinig, may alam pa, na sinabi niya, sana nataubahan niya na yun, Panginoon ko ang asawa ko. Sabi niya gano'n. Ang Panginoon niya daw, Diyos niya ay asawa niya. Kaya kailangan niyang sundan ng Pilipinas. Nandun ako nung time na, kasi bakit? Hindi ganun kapulido at solid ang tawhid niya sa kanyang puso. Hindi yun kasama ng akta alishiddatil farah. Hindi. Kasi sa panahon ng dilubyo, ng kalungkutan yun, kanya doon ka masusukat eh. Sa panahon ng kanina, sa habang lumilindol, subhanallah. Sa mga tausog, ang ginagawa namin niya, mag-ano na ng asin. Para yung mga musibang, ano naman koneksyon ng asin doon? Ang asin para sa kwek-kwek. Masarap yan. Pag may sukat, saka may sili, 6 na sili, masarap. Pero kapag ginamit mo sa taboy sa musiba, anong kinalaman ng asin? Gaya din yan. Kung hindi dahil sa flag ceremony, hindi kami tinan mo. So, tingnan mo ang tindi ng dapat pag-aaral sa tamang akida at pagsasabuhay nito. Kaya sasabihin nyo sa amin na bakit puro akida-akida kayo? Nag-ano na ang mga tao nag-improve na. Nag-improve nga sila. Wala namang akida. Paano? Nag-develop na sila at lahat ng technology at wala namang akida. Paano yun? Huling na lang, mag-time na tayo, bagalitan tayo ni Sir Ronel. Makin Bahara, Sheikh, kapag nagsasalaban ng Eid, kailangan bang ingat ang dalawang kamay sa bawat iangat? Sa bawat takbir o hindi na? Salamat, sana masagot po, Sheikh. Gaya na sabi ko, nagkhilaf ang mga ulama sa pananaw na ito. Dalawang pananaw. Ang unang pananaw ay siyaangat bawat takbira. Sa ikalawang pananaw, hindi. At yun ang pananaw ng mga muhaddithun, kagaya ni Imam Sheikh Al-Albani, rahmatullah alayhi, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, at ganoon din si Sheikh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, hafidhahullah, ang muhaddith na natitira sa Madina. So, dahil sa hindi kawi, ang pananaw nila hindi malakas ang mga nusus o mga athar na inulat dito. So, ang pinaka-safe doon na hindi na iangat, wallahu alam bisawab, sa bawat takbira. Sa takbiratul ihram lang iangat mo na. So, wala tayong oras, alas 5:30 na po, at kami nagpapasalamat sa inyong mahusay na pagsubaybay at pagsunod. Nawa ay marami tayong natutunan sa hapon pong ito, at nawa ay mayanig, na niyanig man ang lupa ay mayanig ang ating mga puso na magbalik loob ng totoo kay Allah at magsipag-aral sa ating mga akida, at ang ating mga akida ay ituwid na natin at ang mga kamalian ay ituwid natin at iwanan ng maasiya ng kahit paunti-unti o kahit ikaw ay nag-struggle dyan, basta't huwag kang mawala sa tawhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kilalanin at alamin ang tunay na Islam ayon sa Quran at Sunnah sa pag-unawa ng mga batang salaf. Ang tinig ng Salafiyya kasama ang inyong angkor Sheikh Abdul Rahman Kadirab mula alas 4:30 hanggang alas 5:30 ng hapon, Lunes, Miyerkules at Biyernes at alas 4:30 hanggang alas 5 naman ng hapon tuwing Martes at Huwebes. Tinig ng Salafiyya.